Ladies, women of God, listen. This message is important for all those women who follow Jesus Christ, okay? So, this message is from the book of Mateo, okay? Matthew 26, verse 55 and 56. It says here, "There were also many women there, looking on from a distance, who had followed Jesus from Galilee, ministering to him, among whom were Mary Magdalene and Mary, the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee." Okay, so like I said, why this message is important for each of us, the women of God, because we are also the followers of Christ. And this woman of God, Mary Magdalene, they are also the followers of Christ, 'di ba? Lahat sila ay nasaksihan yung mga pangyayari simulat nung nagturo ang ating Panginoon sa pagpapagaling ng ating Panginoon hanggang sa kauli-hulihan na siya ay pinako at sa huling hininga ng ating Panginoon ay nandoon itong mga women of God who follow Jesus Christ, diba? So, Mateo wrote this and he saw behind the scenes. So, Mateo, he was proud for all this woman, kaya isinulat niya ito. Kasi, nung araw na yon ang mga kalalakihan ay nagsialisa na, subalit itong mga kababaihan na woman of God ay nandoon pa rin hanggang sa kahuli-hulihan na hininga ng ating Panginoong Jesus. Hindi nila iniwan ang ating Panginoong Jesus. Okay? So, this message is important for all those women of God. Okay? So, if you are the woman of God, the follower of Christ, until now you follow Jesus, until the second coming of Jesus, so, we are important in the eyes of God. Okay? Woman of God. Okay, ladies. For being a woman of God, okay, dapat meron tayong mga attitude na ayon sa nakasulat dito sa Bible. Okay? Kasi nga, 'di ba, as a woman of God, dapat nakakakitaan tayo ng mga attitude na kagaya nito. Okay, so let's read from 1 Timoteo chapter 2, verse 9 and 10. Gusto ko rin na maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila at iwasan ang labis na pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit. Sa halip, magpakita sila ng mabubuting gawa na nararapat sa mga babaeng sumasampalataya sa Diyos. Hallelujah! Okay, woman of God, ladies. Okay, so this message is so important to us being a woman. Okay, so being a ladies. Okay, so dapat tayo ay nakakakitaan ng maayos na pananamit upang tayo ay kagalang-galang, upang igalang din tayo ng mga tao na sa paligid natin. Kasi 'di ba, sa panahon natin ngayon, sa generation natin ngayon, 'di ba? Marami tayong mga nakikita na mga ladies na kung manamit, 'di ba? Yung pananamit nila ay hindi na ayon sa sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus. Kaya meron talagang mga kalalakihan na ginagawan sila ng hindi mabubuti dahil na rin sa kung paano sila manamit. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, gusto ko rin na maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila. 'Di ba? Yun ang gusto ng ating Panginoong Hesus. At sa pamamagitan din naman talaga nito, kung tayo ay manamit ng maayos, ng modesty, ng karangal, kagalang-galang, 'di ba? Yung mga kalalakihan ng mga tumitingin sa atin, hindi rin tayo basta-basta pag-iisipan ng hindi maganda dahil nga sa pananamit natin. Kasi karamihan ngayon, kaya maraming mga nagagawa ng mga hindi maganda dahil na rin sa pananamit nila. At sa mga social media, 'di ba, marami din tayong mga nakikita na kung paano manamit ang mga kababaihan. Okay, so ladies, this is important. Okay, at iwasan ang labis na pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas o mamahaling mga damit, 'di ba? Kasi nga ang ating Panginoon ay hindi naman siya tumitingin talaga, 'di ba? Katulad nga sinabi ko kanina, 'di ba? God didn't look outside appearance, but God looked
inside, okay? Inner beauty ang pinaka-importante sa ating Panginoon. Gusto niya yung simple lang, pero maayos nating dalhin sa ating mga sarili, okay? Sisters, at sa halip magpakita sila ng mabubuting gawa na rapat sa mga babaeng sumasampalataya sa Diyos. Hallelujah. Okay? So yun ang pinaka-importante, 'di ba? Subalit magpakita nga raw tayo ng mga mabubuting gawa, 'di ba? Kumbaga is yung puso natin talagang naka-align sa ating Panginoong Hesus. Yun ang pinaka-importante bilang tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Okay? Bilang ikaw ay hindi ka pa followers ni God, kailangan mo ring isapamuhay yung ganitong gawain. Okay? Dahil kapag ikaw ay nakakitaan ng ating Panginoon at yun ay bukas sa iyong puso, 'di ba? Ikaw ay nakalulugod din sa mata ng ating Panginoong Hesus. Okay? So, sasabayan mo na rin ng maayos na pananamit. Okay? Of God, let's continue. This one is from the book of Pedro 1. Okay? Chapter 3, verse 3 and 4. Kung gusto ninyo maging maganda, huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos nyo ng buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsusuot ng mamahaling damit. Hallelujah. O diba? Lahat yan nakapaloob yan dito sa banal na Biblia, sa scriptures. Okay? So, this scripture is all about the inner beauty. Okay? So, God didn't look on the outside appearance, but God looked in the inside, okay? In the inside or in the inner beauty, okay? As a woman of God, okay? Hindi importante sa kanya kung tayo ay sobra-sobra sa pag-ayos ng buhok, kung tayo ay nagsusuot ng mamahaling mga damit, okay? Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban. Ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago, maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. Hallelujah. Diba, sisters? So, yun ang pinakamahalaga sa ating Panginoong Hesus, ang magkaroon ng magandang pag-uugali na hindi nagbabago. Okay, at gustong-gusto niya rin na tayo ay maging mahinhin sa paningin niya. Okay? Yun ang pinakamahalaga sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, 'di ba? Kaya maraming ngayon na tumitingin sila sa panlabas, sa appearance ng mga kababaihan. Kapag sinabi nilang maganda, ay yun, 'di ba? Pinapakitaan nila ng kabutihan. Pero hindi nila alam na sa pamamagitan ng outside appearance, kamusta ba ang inner beauty ng tao na yon. Okay? So, huwag tayong titingin base lang sa panlabas na anyo ng isang tao, bagkos tumingin tayo in the inside beauty ng isang tao. Okay? The inner beauty, okay? Not the appearance beauty, hindi yung sa labas na anyo or sa panlabas na nakikita natin sa isang tao. Okay? And kung meron man nanonood sa atin, mga brothers, okay, huwag kayong titingin lang sa panlabas na o sa kagandahan ng isang kababaihan, okay? You need to check then the inner beauty, okay? Base sa nakasulat dito sa Biblia, okay? Always check the inner beauty, not the outside. Okay, so dito naman tayo sa Kawikaan 31 verse 25-26. Malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba sa kinabukasan. Hallelujah. So, as a woman of God, dapat nakakakitaan tayo na tayo malakas at ang mga tao nakapaligid sa atin, tayo ay iginagalang. Okay, sisters, at nandoon yung hindi dapat tayo mangamba sa kinabukasan natin dahil kung kilala mo ang ating Panginoong Hesus, hindi ka makakaramdam ng pangamba o takot. Kung kulang ka man at kung walang-wala ka na, kung kilala mo at may Christ ka, like what I said, that if you know Jesus and if you love Jesus, you follow Jesus, you know Him very well, okay? You know that you have a shepherd of your life, Jehovah Jireh, okay? Your provider, okay? Kaya wala kang dapat na ipangamba dahil kilala mo ang ating Panginoong Hesus. At
kung ikaw ay talagang followers ni Jesus Christ, okay, alam mo kung sino siya, kung gaano siya ka-faithful sa mga pangako niya, okay? Kaya wala kang dapat na ipangamba sa kinabukasan, okay? Sabi nga, your story still writing, okay? So, patuloy ka lang magtiwala at ibigay mong lahat at isurrender mo lahat, ang lahat ng iyong isipin dahil ang Panginoong Jesus ang bahala sa iyo, okay? So, bilang ikaw o bilang tayo ay woman of God, okay? So, we have that kind of character, okay? At nandun din yung pagiging malakas natin, being a strong woman of God, okay? Dahil ang strength natin ay hindi nagmumula sa ating mga sarili, kundi nito ay nagmumula sa ating Panginoong Jesus, okay? Dapat nandoon yung pagiging strength natin sa kabila ng mahirap ang nilalakaran natin, mahirap ang mga tinatahak natin, subalit nandun yung kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. So, dapat meron tayong pagiging malakas, strength from God, okay? And then, nandun din yung iginagalang tayo ng mga tao nasa paligid natin. Base na rin sa kung paano tayo manamit at kung paano tayo magsalita, kung ano yung mga lumalabas sa ating mga bibig, okay? Ay nakakakitaan nila na si Christ ay nasa buhay natin, okay? Kasi nga, palagi natin kasama ang ating Panginoong Jesus, okay? Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Hallelujah. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, 'di ba? Dapat yung mga lumalabas sa mga bibig natin ay dapat may wisdom na nanggaling kay God, hindi yung basta-basta lang. Okay? Kasi kapag tayo ay nagsalita ng naaayon sa karunungan na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus, ay igagalang tayo ng mga tao na sa paligid natin. Okay? Huwag tayo magsasalita ng mga hindi naaayon sa ating Panginoong Jesus dahil tayo ay magkakasala din. Okay? At nandun din yung magtuturo tayo ng kabutihan ng nanaayon dito sa mga nakasulat sa Bible, sa mga scriptures. Okay? So, ipamahagi natin yon at isabihin natin yon sa mga taong nakapaligid sa atin, sa ating pamilya, sa mga kakilala natin. Okay? Upang mabago rin ang buhay nila, upang ipamuhay din nila yung kabutihan. Okay? Kasi ang nakasulat talaga dito sa Biblia, sa totoo lang talaga ay nakakapagpabago talaga ng isang tao. Yung pagiging dati mong ugali na kung saan ay masama ka dati, 'di ba? Yung mga kaugalian mo in the past ay talagang babaguhin sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Biblia. Okay? Kasi kung meron kang condemnation, kasi nga followers ka na ni Christ, makakondemn ka talaga at talagang babaguhin ka paunti-unti ng ating Panginoong Jesus. Yung dating matigas mong puso, palalambutin ng ating Panginoong Jesus. Okay? Yung dati mong mga sinasabi na walang wisdom, papalitan niya ng ating Panginoon ng mga wisdom na nanggaling sa Kanya, di ba? Talagang napaka-amazing ng Biblia kapag patuloy na binabasa mo at kapag natapos mo cover to cover na basahin. So, itong binasa natin sa Kawikaan, ito ay napapalooban ng strength and dignity and wisdom, okay, as a woman of God. Then, ito na, huli na to, okay, as a woman of God, dapat nandun rin yung focus natin palagi kay God sa araw-araw. Dapat palagi natin siyang inuuna as a follower ni Christ, okay. Ito ay matatagpuan naman sa Mateo 6 chapter 33. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Hallelujah! Thank you, Jesus. Diba? At kahit na mahirap ang sitwasyon, focus lang tayo kasi nakikita naman niya ni God din na etong anak ko, napaka-obeying, diba? Sa kabila ng hirap-hirap na ng kanyang sitwasyon, pero nandun pa rin yung pag-obey niya sa akin, nanampalataya siya, nag-worship sa akin. Alam niya ni God, nakikita tayo. Kaya, diba, sabi niya dito, mas piliin natin na mapabilang sa kaharian niya, 'di ba? At sumunod sa kanyang kalooban, hindi base sa kagustuhan natin kundi sa kalooban niya, at
lahat ng mga hinihiling natin, mga prayers natin ay susunod na yon, 'di ba? Sabi nga sa kanyang scriptures na seek the kingdom first and his righteousness and all the things will be added unto you, 'di ba? Hallelujah. So, yon mga kapatid, okay? Sisters and brothers na rin, itong message ay para na rin sa inyo na as a man of God, meron din kayong attitude na ganito, okay? So, dapat focus lang tayo palagi kay God kasi kapag focus tayo, ang lahat ng mga alalahanin natin, okay? Alam niya ni God, lahat ng mga bagay ay susunod na niya, okay? Kasi alam niya na kahit mahirap, okay, sinusunod pa rin natin ang kanyang kalooban, okay? Sisters, okay, so ayun ang aking mensahe na napakaganda ngayong araw na ito as a woman of God, okay, daughter of King, okay, so tayo ay naghihintay na lamang ng second coming ng ating Panginoong Jesus, okay, so kung ikaw ang madaanan ng video na ito ay nangungusap sa iyo ang ating Panginoong Jesus at kung hindi ka pa nakapag-repent at hindi ka pa followers ni Jesus, okay? So, this is the right time, kapatid, okay? Give your life to Jesus Christ, turn to Christ, and repent now. Not tomorrow, not in the other day, but now, okay? Kasi, sabi ko sa post ko, mabilis ang araw na lumilipas, okay? Hindi nalaya na ang ating Panginoong Jesus ay nandyan na habang hindi pa hulihan lahat, okay? Turn to Christ now, okay? Give your life to Jesus Christ and repent. Mag-repent ka lang ng buong puso at kung hindi mo alam kung ano ang paano sasabihin mo, may post ako noon kung ano yung mga ipiprayer mo o kung ano yung mga sasabihin mo sa ating Panginoong Jesus, okay? So, ayun lamang, okay? Sisters in Christ, woman of God, daughter of King, okay? Be blessed to be a blessings, okay? Shalom, shalom.